balita ngayong Sabado. Rider na lasing umano, sumemplang at nabagok. Kabi-kabilang sunog, sumiklab sa apat na lugar sa Metro Manila sa nakalipas sa magdamag. PWD na natrap sa kanyang bahay sa Valenzuela City. Patay. Presyo ng gasolina posibleng tumaas ulit sa susunod na linggo. Pero ang sa diesel, posibleng kumambyo. Naggaganda ang rock formation, ilog at malamig na spring. Perfect dayuhin to beat the heat. Saan ba mapupuntahan? Sa South Cotabato, isang puting unggoy naging alaga. At Pepito my friend, matatapos na nga ba ang kwento ng Pepito Manaloto? Nakatuto kami. 24 Nasunog ang bahagi ng isang pabrika ng pintura sa Barangay San Miguel sa Pasig City. Ay sa Pasig City Fire Station, nagsimula ang apoy mag-1:30 ng hapon bago tuluyang naapula matapos ang nasa 20 minuto. Batay sa ulat ng Super Radio DZBB, walang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Patuloy ang investigasyon sa sanhi nito at kabuang halaga ng pinsala. Magandang hapon po. Mga kapuso, ingat po sa pagmamaneho lalo na sa pagmamotor. Sa Batangas, isang rider ang nabagok nang bumagsak habang nagmamaneho. Walang suot na helmet ang rider na hinihinalang nakainom. Nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mag-isa lang ang motorsiklong ito habang tila mabilis na tumatakbo sa Lipa-Ibaan Road sa Lipa, Batangas. May mga puntong tila pa gewang-gewang na siya. Kalaunan, makikita sa kuha ng CCTV na gumilid na sa gutter ang motorsiklo hanggang tuluyang natumba. Ang lalaking rider nito bumagsak sa bangketa. Dinala sa ospital ang rider na edad 38. Pero pumanaw siya kalaunan. Batay sa impormasyong nakuha ng pulisya, matindi ang pagkakabagok ng biktima na wala ring suot na helmet nang madisgrasya. Ayon sa pulisya, ang biktima ay nakipagkita sa isang kaibigan at pauwi na noon. Actually, kung titingnan natin ma'am, so since parang nakainom na rin siya and accordingly din sa mga kamag-anak ng biktima is pumunta din sa kanyang best friend kasi bihira ata silang magkita. And then, hindi naman nga daw mawawalan na may konting inuman. Baka siguro nakatulog or sa dala ng kalasingan, medyo hindi na niya makontrol yung kanyang motorsiklo. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang labi ng lalaking rider. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Paalala ng pulisya sa mga motorista. Unang-una po, lagi dapat tayo magsuot ng helmet. And pangalawa po, pag tayo po ay nakainom, hanggat maaari po, wag na tayong magmotorsiklo. And kung talagang kinakailangan, magpahatid na lang dun sa mga kakilala natin o mga kasamahan natin na hindi pa nakainom. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Denise Abante. Nakatutok, 24 oras. Kabi-kabila na naman ang sunog na naganap sa magdamag sa Metro Manila. Sa isang insidente ng sunog, may PWD na nakulong sa apoy at nasawi. Tinutukan niya ni Jomar Apresto. Isang fire volunteer at isang residente ang nagtamo ng mga paso matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Bagong Buhay Street, Barangay Santo Niño, Quezon City kaninang umaga. Ang residente yung nagtamo ng minor burns, inilikas ang sasakyan para hindi madamay sa sunog. 5 bahay ang natupok ng apoy at 6 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Pasado alas 7 ng umaga, naapula ang apoy. Nasa 30 pamilya naman ang nawalan ng tirahan matapos bang sunog sa Barangay Plainview sa Mandaluyong City. Pasado alas 5 ng madaling araw kanina. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at naapula makalipas ang halos 1 oras. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, aabot sa 12 bahay ang tinupok. Ayon sa BFP, naging hamon sa kanilang pag-apula ang mga masikip na eskinita at mga nakalaylay na kable. Itong isa kong anak, Mama, lumabas ka na, huwag ka na mag-ano. Kinuha ko yung ibang importante. Ang pera ko nagkakalat-kalat. Kahit isa wala akong nakuha. Isang nakakatandang PWD naman ang natrap at nasawi sa sunog mag-alas 10 kagabi sa Sitio Cabantuan, Gente de Leon sa Valenzuela City.
Naiwan mag-isa sa bahay ang biktima habang ang mga anak nito ay nasa labas. Ayon sa mga kapitbahay, nadinig pa raw nilang sumisigaw at humihingi ng saklolo ang biktima. Tumanggi magbigay ng panayam ang mga kaanak ng biktima. Gawa sa konkreto ang mga nasunog na bahay pero eskinita ang daanan sa lugar. Kaya hindi makapasok ang mga pamatay sunog. Kalahating oras tumagal ang sunog sa Kagandahan, Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Pero aabot sa 10 bahay ang natupok sa sunog pasado alas 3 Biyernes ng hapon. Inimbestigahan na ng BFP-NCR ang mga naganap sa sunog. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto nakatutok 24 oras. Mahigit 1,500 student visa ang hiningi ng isang universidad sa Cagayan para sa mga estudyanteng Chino ayon sa Bureau of Immigration. Pero ayon sa universidad, wala raw kahina-hinala rito. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga kwestiyon sa pagtaas umano ng bilang ng mga Chinese nationals na nag-aaral sa lalawigan ng Cagayan, sinabi ng Bureau of Immigration na batay sa kanilang record, mahigit 1,500 ang Chinese students na inisyuhan nila ng student visa noong taong 2023 sa Cagayan. Lahat sila para sa St. Paul University Philippines o SPUP. Kinumpirma ito ng SPUP na may college at graduate student population na tinatayang 5,000 hanggang 7,000, kumpara sa hininga nila ng student visa na 1,500. Pero wala raw kahina-hinala sa mga estudyanteng ito. When we applied for the student visa conversion, I'm very sure that our Bureau of Immigration also has a way of determining kung merong derogatory record ang isang foreign national applying for a student visa. And so far, wala naman tayong na-receive na notification from the Bureau of Immigration, from the Philippine National Police, from the Armed Forces of the Philippines. Pero sa ngayon, 486 pa lang daw ang naka-enroll na Chinese national sa universidad. Ang iba, naghihintay pa ng enrollment. Dagdag ng SPUP, kadalasan pagkatapos gumraduate ng mga estudyante nilang Chino, bumabalik na rin sila agad sa kanilang bansa at nagtuturo na sa mga partner school doon ng SPUP. Ang Cagayan ang isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na pinakamalapit sa Taiwan na may tensyon ngayon sa China. Si Senador Ronald Bato de la Rosa sinabing mainam na magsagawa ng whole-of-government probe sa posibleng motibo sa pagdami ng mga Chinese sa Cagayan. Pero ayon sa SPUP, walang kakaiba sa pagpunta sa kanila ng Chinese students. Since 2002, we were already accredited or recognized by the Chinese Ministry of Education to offer education to the Chinese nationals. That's why they come to SPUP. Kahit nung wala pa namang EDCA sites dito sa Cagayan or sa buong Pilipinas, we already had Chinese students enrolled in the undergraduate programs in 2006, 2007 to hanggang 2011. Sa joint statement ng Concerned Private Higher Education Institutions in Cagayan, ipinahayag nilang ang enrollment ng mga banyagang estudyante sa Cagayan ay patunay ng commitment nila sa diversity, inclusivity at pagrespeto sa karapatang pantao. Wala rin daw basehan at nakakasakit ang alegasyong nagdudulot ng banta sa pambansang seguridad ang presensya ng mga Chinese students sa mga universidad sa lalawigan. Sabi naman ng Bureau of Immigration, hindi po natin maaalis yan dahil that's also part of national security. Meron po mga ahensya ng gobyerno na in charge dyan upang tingnan po yung mga areas of concern, halimbawa, or mga numero po ng mga foreign national na maaari maging cause for concern sa national security. Nilinaw ng Bureau of Immigration na kumpleto ang papeles at documentation ng lahat ng estudyanteng Chinese na naka-enroll ngayon sa Cagayan. Pero oras daw na may makita mga otoridad na illegal silang ginagawa sa bansa, ay agad naman nilang sisimulan ang deportation process sa mga ito at posible ring maisama na rin sa blacklist. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. May posibleng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, may rollback na 80 sentimo hanggang piso sa kada litro ng diesel. Pero may dagdag na hanggang 60 sentimo sa kada litro ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Energy Department na ang mga paggalaw sa presyo ng petrolyo ay dahil pa rin sa tensyon sa Middle East at sa di inaasahang pagtapyas ng fuel demand sa China at Amerika. Nagkaroon ng 3 phreatic eruptions o pagbuga ng usok ang Bulkan Taal kaninang umaga. Sa tala ng PHIVOLCS, sumabot hanggang 350 metro ang taas ang ibinuga nitong usok.
8:50 a.m. nangyari ang unang phreatic eruption na sinundan ng isa pa bandang 9:09 a.m. at 11:02 a.m. Ayon sa PHIVOLCS, walang kasamang magma sa phreatic eruption ng bulkan. Pero posibleng magkaroon pa raw ng mga susunod na pagbuga ng usok. Nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkan Taal. Bawal pa rin ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa crater nito. Halos lamunin na apoy ang bodegang yan sa Cagayan de Oro City. Pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa malakas na hangin. Highly flammable pa man din ang mga gulong na laman ng bodega. Para mas mapadali, sinira na ang bakod para makapasok ang mga bombero. Ayon sa BFP, pag-welding sa loob ng bodega ang isa sa tinitingnang mitya ng sunog. Sa Magsingal naman sa Ilocos Sur, natupok ang isang lumang bahay na nasa 100 taon na ang tanda. Halos 1 oras bago naapulang sunog. Ayon sa BFP, posible nagbulang apoy sa ventilador na hindi nahugot sa pagkakasaksak. Sugatan matapos sumemplang ang isang delivery rider sa Siquijor na nagvi-video raw habang nagmamaneho. Sa Camarines Sur, 9 na sasakyan ang inararo ng truck sa Camarines Sur. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok ni John Consulta. Nagkumpulan ng mga residente at motorista habang sinasakwelohan ang sugatang delivery rider na sumemplang sa Siquijor. Ayon sa kanyang mga kasamahan, sinitapan nila ang biktima dahil sa pag-video habang sakay ng motorsiklo. Nagpapagaling na siya sa ospital. Sa Lupi, Camarines Sur, wasak naman ang 9 na sasakyang ito matapos araruin ng isang trailer truck. Ayon sa pulisya, patungo sa Naga City ang truck pero nawalan ng preno. Kaya iniraro ang mga garong, motorsiklo at AUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Yung mga more or less 500 meters ang isinagasa po doon. Mula po sa taas, kaya nasagasaan po yung siyam na bihikulo doon. Walang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy namang kinukuha ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia ang mga may-ari ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nadagdagan po ang listahan ng mga Pinoy athlete na lalahok sa 2024 Paris Olympics. Pasok na ang Pinay gymnast na si Levi Ruivivar. Yan ay matapos siya mag-second place at makuha ang silver medal sa Women's Uneven Bars Final ng final leg ng 2024 FIG World Cup sa Doha, Qatar. Si Ruivivar ang ikatlong gymnast na nakapasok sa quadrennial event pagkatapos ng Tokyo Olympian na sina Carlos Yulo at Alea Finnegan. Sa ngayon, ayon sa Philippine Olympic Committee, 11 na ang pasok sa Olympics matapos makalusot sa qualifiers. Huwag mong ipagtanggol yung kabit na yan! Hindi siya kabit! Ang pagsasama ni Sian Lim at Sparkle star Faye Lorenzo sa GMA Prime series na Love Die Repeat pala ang magiging simula ng iba pang project para sa kanila. Magkasama sila sa sexy suspense thriller na Playtime. Kasama rin nila sa movie si Sanya Lopez. Meron kaming naging konting eksena doon. But yes, it is my first time actually having scenes with her. Gentleman naman siya at professional. Inaalalayan ka din niya doon sa mga scene na, especially kung yung sa mga kiss and scene namin, ganyan. Work mode ngayon si Faye at next month, pa-Europe naman siya para sa katuparan ng kanyang wildest dream. Maglilibot ako. Manonood ako ng concert ni Taylor Swift sa Portugal lang naman. Si Sian, papunta sa Thailand next week para sa shoot ng film na kanyang ididirect. It's something different na I think kaya ko rin napili itong kwentong ito dahil I think it's very interesting and very timely. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Nahuli ang sawang yan na paghalagala sa eskinita sa Angono, Rizal kagabi. Ayon sa Rizal Anti-Crime and Emergency Response Task Force, saktong nagre-ronda sila nang magpatulong ang isang residenteng nakakita sa sawa. Nag-aalaga ng ahas ang isa sa kanilang kasama kaya maalam sa paghuli ng sawa. Nasa 12 talampakan ang haba ng sawa na itinurn over na sa DNR. Hindi pa man inaanunsyo ng ating mga otoridad, ibinalita na sa India na na-deliver na raw ang mga BrahMos supersonic cruise missile na in-order ng Pilipinas.
Nakatutok si Von Aquino. Laman na ng mga balita sa India ang pag-deliver ng kanilang BrahMos supersonic cruise missiles na in-order ng Pilipinas. Bahagi ito ng $375 million deal na nilagdaan ng dalawang bansa noong 2022. Sa ulat ng Indian news agency na Asian News International, mismong si Indian Prime Minister Narendra Modi ang nag-anunsyo ng delivery sa isang election rally. Sa kanilang ulat, sinabi ng kanilang defense sources na ibinyahe na kahapon, April 19, ang missile system na para raw sa Philippine Marine Corps, habang ang ground system para sa mga missile ay noong isang buwan pa raw na deliver. Tumanggi muna ang Armed Forces of the Philippines na magbigay ng pahayag at kumpirmasyon dahil hindi pa umano ito formal na ita-turn over sa kanila. Sinusubukan pa namin kumpirmahin sa Department of National Defense ang pagdating sa bansa ng BrahMos supersonic cruise missiles. Ang National Security Council tumanggi ring kumpirmahin ang pagdating ng mga missile. Pero anila game changer para sa pagpapalakas sa coastal defense ng Pilipinas ang BrahMos supersonic cruise missiles na gawa ng Indian at Russian technology at sinasabing fastest cruise missile sa mundo. Its maximum extent, no, in terms of range exceeds the West Philippine Sea. So this actually means that if makakita tayo ng pumapasok sa teritoryo natin and threat siya, no, the BrahMos missile can hit that target the moment it enters our exclusive economic zone. Dagdag ni Assistant Director General Jonathan Malaya, sa oras na mai-deliver na ito sa Pilipinas, handa na ang AFP na gamitin ito. The moment both arrive, ready na rin tayong tanggapin dahil yung mga tropa natin have been training in India. Pero paglilinaw ni Malaya, we're not preparing for war, so this is more of a deterrence. Because we now have several batteries of this BrahMos cruise missile, which is going to be deployed to the Philippine Marines. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Ang mga fur baby kapag sinanay maaasahan ding sumabak sa mas malaking misyon tulad ng rescue operations. Gaya ng 30 sumabak sa pagsasanay ng MMDA K9 Core Volunteer Group. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Ang pagtahol ng search and rescue dog na si Knight, hudyat na may naamoy itong tao sa ilalim ng gumuhong lupa matapos ang lindol sa Abra noong 2022. Sa kanyang tulong, natagpuan ang 4 na bangkay. Nakatulong din siya sa paghahanap sa 3 bangkay sa 2 pang magkakahiwalay na landslide sa Mindanao. Masasarap na pagkain actually sa yun. Tapos siyempre yung tender loving care, yun yung pagkatapos na nakahanap siya talagang kapag sa field kasi talagang inaarugaan namin sila bago sila i-deploy, talagang nakapahinga sila at kinukondisyon din namin sila all throughout. Kabilang si Knight sa 30 asong sinanay ng MMDA K9 Core Volunteer Group noong 2018, katuwang ang amo ng mga dogo. Kabilang sa training ang paghanap ng buhay na tao na kailangang i-rescue, pati mga bangkay. Ito yung 3-year-old na Aspin na si Hazel na sumasailalim sa training dito. So ngayon, ang kanyang goal ay hanapin yung nawawalang tao dito sa kunwaring lugar kung saan nangyari yung disaster. Ayon sa MMDA K9 unit, layo nilang magkaroon ng sariling search dogs at handlers ang mga komunidad bilang paghahanda sa mga sakuna kabilang na ang pinangangambahang The Big One. 2012 nagsimula ang search and rescue training program ng MMDA. 12 weeks ang mismong training na kailangang sundan ng regular training para hindi makalimutan ang mga natutunan. Simula 2016 may nasa 700 volunteers ang MMDA K9 Core. Very keen yung kanilang smelling power. Yung kanilang smelling ability, mas malakas kaysa sa tao. So mas mabilis sila makapag-search and time is of the essence when it comes to collapse structure. Medyo challenging po kasi at the same time, hindi lang po yung aso ko natitrain. Siyempre po pati ako rin po, malamang yung tinuturuan na bata, gusto mong sumunod sa'yo. Libre ang training sa pasilidad ng MMDA sa Taguig City tuwing linggo. Sa mga interesadong pet owners, maaari silang kontakin sa kanilang official social media pages. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Tila magkakambal na ang mainit na panahon at acne problems. Pero ingat po at huwag yang tirisin.
Ang isang binatilyo sa Dumaguete City nag-agaw buhay matapos umanong tirisin ang tigyawat sa ilong. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Uy, baka in love. Pero ang tila maliit na problema, naging malaking suliranin ng isang binatilyo sa Dumaguete nang ang kanyang tiniris na tigyawat sa ilong naging mitya ng pag-aagaw buhay niya. Kwento ng kanyang ina, naghihilamos ang kanyang anak noong March 25 nang masagi nito ang tigyawat sa ilong. Yung umpisa to talaga nun, sir, pinisahan niya, tapos alam niyo na po sobrang init, tapos sinala niya yung makate, tapos kinamos niya, siguro madumi, nagka-infection, tapos tiniris pa rin niya na tiniris, tinanggal talaga niya yung nanak. Matapos ang 2 araw, namagaraw ang ilong ng binata at lumaki na ang sugat. Nilagnat na rin daw ang binatilyo at sumakit ang ulo. Nilunasan pa nila ito ng painkiller, subalit di na tumalab dahil mas lalong sumasakit ang ulo ng binata. Noon na raw isinugod sa ospital ang binata. Pero di pa man nakakarating sa emergency room, nagkumbulsyon daw ito. Ayon daw sa doktor, nagka-impeksyon ang kaniyang anak. Sa ngayon, maayos na ang lagay ng binata at balik eskwela na rin. Ingatan na yung mga nila sa tagyawat, sir, wag po talagang tirisin para hindi magka-problema. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Pinuna ng mga G7 foreign minister ang anilang mga delikadong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng G7 na binubuo ng mga foreign minister ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Amerika, sinabi nilang tuto sila sa pangaharang ng China sa naturang katubigan, gayon din sa napapadalas na delikadong hakbang ng China gaya ng pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Wala raw legal na basihan ang mga maritime claim ng China sa South China Sea. Tinututulan din nila ang militarisasyon, panggigipit at pananakot ng China doon. Binigyang diin din nila ang UNCLOS. Anila mahalaga ang desisyong inilabas ng Arbitral Tribunal noong 2016 para sa mapayapang pagresolba ng issue. Sinusubukan po namin makuha ang pahayag ng China ukol dito. Hindi lang daw isang fictional family sa TV ang Pepito Manaloto, kundi isang totoong pamilya. Mula sa cast hanggang sa production team, network at audience. Caption yan ng kapuso comedy genius na si Michael V sa ipinost niyang picture ng cast na magkakayakap. Nagpasalamat din si Bitoy sa oras at pagmamahal ng lahat. May netizens na nag-comment na bahagi na raw ito ng kanilang family bonding at marami silang natututunan sa show. May mga napatanong, tatapusin na ba ang Pepito Manaloto? Sagot dyan ni Pepito, our friend. Diretsahang sagot. Hindi matatapos. Okay. Ang 14-year-old ng Kapuso sitcom, tuloy-tuloy na magpapasaya sa mga manonood. Yung photo naman na yun, yung lumabas, yung group hug na yun, actually yung photo na yun is, ano yun ang nire-represent nun is yung group hug namin. Ano yun, parang remembrance, appreciation. Natuwa lang kami na after all these years na after ng pandemic, magkakasama pa rin kami. Naiyak kami kasi hindi po namin maisip na hanggang ngayon, sa tinagal-tagal ng Pepito, 14 years na kami, talagang nandyan sila simula't simula. Nakakatawa ng puso. May inihanda raw ang Pepito Manaloto na summer special. Nag-shoot kami sa Nueva Ecija. Actually, ang ganda nung pinag-shootan namin. Yes. Tapos, of course, that's something to do with family, na tsaka yung family outside of the family ng Manalotos. Pati yung mga taga-opisina kasama namin, tsaka mga kapitbahay. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. 3 patay matapos mahulog ang isang SUV sa bangin sa Tuba, Benguet. Sugutan naman sa disgrasya ang isang rider sa Mandaue, Cebu. Paspasan natin ang mga balitang probinsya. Nag-overtake the rider. Sugatan matapos sumagi sa nakasalubong na sasakyan sa Mandaue City, Cebu. Nagpaikot-ikot sa kalsada ang rider at napunta sa gilid. Agad naman siyang tinulungan ng mga tauhan ng ambulansya na nagkataong nasa lugar.
Sumadsad sa kanal sa Siquijor. Iniwasan umano ng driver ang dalawang kotseng naghahabulan. Ligtas ang driver sa insidente. SUV nahulog sa bangin sa Tuba, Benguet. 3 ang patay. Ayon sa pulisya, bumangga sa isang signage ang SUV. Kaya nawala ng kontrol ang driver nito at nagdire-diretso sa bangin. Sugatan naman ang 3 pang pasahero at dinala na sa ospital. Nagpapatuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa maraming kalsada sa Dubai, United Arab Emirates, ilang araw matapos ang malawakang ulan. Maraming sasakyan pa rin ang naiwang lubog sa mga highway, pero may mga kalsadang pwede na madaanan. Nag-deploy na ng mga sewage drainage trucks para makatulong ma-pump out ang tubig bahang nagkulay berde na. Ayon sa mga otoridad sa Dubai, umakyat na sa 4 ang mga nasawi, kabilang ang 3 overseas Filipino workers. Ang kaanak na isa sa nasawing si Jenny Gambao, duda raw na na-suffocate sa loob ng van ang kaanak, gaya ng naiulat. Nananawagan naman ng tulong ang pamilya ng nasawing si Dante Casipong na nahulog sa sinkhole sa Dubai. Sa ngayon, inaasikaso na ng ating gobyerno ang pag-uwi sa mga labi ng mga nasabing OFW. Iba-iba po yung statement na sinasabi nila. Yung driver at yung kasama nilang lalaking katrabaho nila, hindi daw sila na-suffocate. Yung ate ko, suffocate daw silang dalawa ng Pilipinang kasama niya. Ba't silang namatay kasama na yung dalawa, yung driver? Patuloy ang investigasyon ng National Security Council kung gaano nga ba karami ang mga Chinese na nag-aaral sa Cagayan at kung may banta ito sa seguridad. Ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City at ng Cagayan, pumalag. Nakatutok si Darlene Kai. Pero to outright, immediately profile based on race, that's racial profiling, that's discrimination, that's racism. Pumalag ang local government ng Tuguegarao sa issue tungkol sa umano'y pagtaas ng bilang ng Chinese nationals na nag-aaral sa kanilang lungsod. Wala raw silang nakikitang problema sa pag-aaral ng Chinese nationals doon. Matagal na raw hinihikayat ang mga estudyante galing sa ibang lugar na mag-enroll sa kanilang mga paaralan, kasama ang ibang lahi. We're calling for common sense, we're calling for logical thinking over this. Kaya nagulat sila sa lumabas na isyung may mga nababahala sa umano'y pagdami ng Chinese nationals na nag-aaral doon. Naghain ng magkahiwalay na House Resolution sina Cagayan Representative Jojo Lara at Isabela Representative Ino D. na humihimok sa Kamara na imbestigahan ang umano'y nakaalarmang pagdami ng Chinese students sa ilang tertiary schools sa Cagayan Province. May 2 EDCA sites sa Cagayan. Ikinagulat daw ito ni Cagayan Governor Manuel Mamba. There was never a time na na-discuss po ang threat na ito or security concern na ito. That's why it came as a surprise na meron sila mga report na ganun. Pero makita niyo po, it's exaggerated. Sa talaraw nila, may 486 lang na Chinese nationals na nag-aaral sa probinsya. Wala raw silang natatanggap na anumang reklamo laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Sabi naman ni Cagayan Representative Jojo Lara, wala sa kanyang intensyon na maging racist. Hindi raw tamang sabihin na ginagawa niya ito para sa ibang hangarin. Ang gusto lang daw niya ay makakuha ng sagot sa mga tanong ng ating mga kababayan. Bihirang makakita ng unggoy na inaalagaan, pero mas bihirang unggoy na tila ba pet or alaga na ng isang pamilya, tulad sa Suralia, South Cotabato. Isa kasi itong puting unggoy o albino monkey. Ang kwento ng pamilya Muay, 15 taon na, nang matagpuan nila ang unggoy habang naghahanap ng pagkain sa gubat. Pinangalanan nila itong Santo dahil nakita noong Huwebes Santo. Maliit at medyo nanghihina umano ito kaya dinala nila sa kanilang bahay at inalagaan. At nang lumaki na, sinubukan pa nila itong ibalik sa gubat pero sumunod daw sa kanila pabalik. At dahil dito, kinupkup na lang umano nila ito at inalagaan. Bagay sa kanyang pangalan niya, puti mukhang puti, banal. Oo nga. At saka talagang baka nga meant to be kasi Huwebes Santo siya natagpuan. Pero at mukhang hindi siya aggressive, obviously. Oo. Kasi may mga unggoy na aggressive. At ayaw na nga niyang bumalik, di ba? Ayan. Sinubukan ng pamilyang ibalik pero sumunod pa sa kanila pa Cute. uwi. Imagine, 15 years old na siya. Bukod sa malamig na tubig, masarap ding dayuhin ang pasyalang IG Worthy.
Perfect dyan ang mga pasyalang hatid namin. May bukal, may ilog at may rock formation. Let's go Northern Exposure sa pagtutok ni JP Soriano. Malalaking corals, pero mga rock formation pala. 100% Instagrammable view na matatagpuan sa Corimao, Ilocos Norte. Sa linaw ng tubig, para kang nananalamin at pwede pang magtampisaw. Madaling puntahan dahil mula sa bayan, 5 minuto lang ang travel time. Baba naman tayo, pa Lagayan Abra, at magbabad sa malamig na bukal ng Lusuwak Spring. Perfect getaway sa mga gustong magpapresko sa ilalim ng mga naglalakihang puno. Tiyak na di ka mabibilad. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.